Bumuhos ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng hapon sa pusod ng Quiapo, Maynila. Ang mga kalsada ay naging maruming ilog, umapaw ang mga estero, at ang amoy ng mga nabasang kakanin sa kalye ay humalo sa ingay ng mga busina ng jeepney na nag-uunahan. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang tumutulong bubong na yero, isang lalaking palaboy ang nakaupo, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang damit ay gusgusin, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay halos hindi makita dahil sa suot niyang lumang sombrero. Dinededma lang siya ng mga taong dumaraan. Ang ilan ay tumitingin ng may pandidiri, ang iba naman ay maihalong awa. Ang pangalan niya ay Mateo. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino talaga siya. 2 linggo na siyang naglilibot sa paligid ng palengke, nagpapanggap na isang pulubing naghahanap ng pagkain mula sa mga tirang pagkain. Walang nakakaalam na sa loob ng sirang bag na palagi niyang dala ay may nakatagong isang maliit na radyo at isang police badge na nakabalot sa plastic. Si Mateo ay hindi isang tunay na pulubi. Siya ay isang intelligence officer mula sa isang special investigation unit, nag-o-undercover para imbestigahan ang talamak na kaso ng T-Kotong-I at pangingikil sa palengke. Ang target niya, isang sindikato ng mga siga na protektado ng ilang tiwaling opisyal. Nang hapong iyon, isang patrol car ang huminto sa gilid ng kalsada. 2 pulis ang bumaba, nakasuot ng transparent na kapote, ngunit kitang-kita pa rin ang mga tsapa sa kanilang balikat. Ang isa ay matangkad at malaki ang katawan, kayumanggi ang balat, at may matigas na mukha, si Police Senior Master Sergeant Ricardo Vargas, kilala sa lugar bilang isang mainitin ang ulo na pulis. Ang kasama niya ay mas bata, si Patrolman Leo Santos, na halatang baguhan pa. Ilang buwan pa lamang siyang nakaduty sa labas. Iginagala ni Vargas ang kanyang tingin sa paligid. Ang matalas niyang mga mata ay tumitig sa mga tindero na agad namang nagsiyuko. Nasaan si Mando? Nagremit na ba para sa araw na to? Tanong niya, patag ang boses ngunit may bahid ng pagbabanta. Nagkatinginan ang ilang tindero, walang nangahas magsalita. Sa kabilang banda ng kalsada, pinapanood sila ni Mateo mula sa likod ng isang sirang payong na napulot niya kaninang umaga. Kilala niya ang pangalang iyon, Mando. Isang lokal na siga sa palengke na matagal nang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga tindero at ng mga tiwaling pulis. Mabilis na itinala ito ni Mateo sa kanyang isipan, pagkatapos ay nagpanggap na natutulog habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ngunit napansin siya ni Vargas. Hoy, sino iyang pulubing iyan na nagmumuni-muni dyan? Itinuro siya ni Vargas gamit ang kanyang nguso. Parang walang hiya, sa tapat pa mismo ng police outpost umupo. Tumingin si Leo ng may pag-aalinlangan. Hayaan niyo na lang po, Sarge. Kawawa naman, basang-basa na sa ulan. Suminghal si Vargas. Anong kawawa? Mga taong tulad niyan ang nagpaparumi sa kalsada. Lumapit siya, inayos ang kanyang plastik na guwantes, at walang sabi-sabing sinipa ang isang latang nasa harap ni Mateo. Tumilamsik ang maruming tubig ulan sa mukha ni Mateo. Nanatiling tahimik si Mateo. Nakayuko. Lalong nainis si Vargas. Hoy, kinakausap kita. Nakakarinig ka ba? Hinablot niya ang kwelyo ng basang-basa at maruming damit ni Mateo. Anong ginagawa mo rito? Ha? Namamalimos, nagnanakaw o naninilip? Dahan-dahang tumingin si Mateo sa kanya. Kalmado ngunit malalim ang mga mata. Nakikisilong lang po, sir, mahina niyang sagot. Umismid si Vargas. Aba, sumasagot ka pa ng kalmado. Parang nang iinis tong gagong to. Itinulak niya si Mateo hanggang sa halos matumba ito sa sanaw ng tubig. Nakatingin ang mga tao sa paligid, ngunit walang nangahas na sumuway. Alam na nila ang reputasyon ni Vargas, malupit, madaling magalit, at hindi nag-aatubiling manakit ng sinumang sa tingin niya ay nakakasagabal sa kaayusan. Nabahala si Leo. Sarge, tama na po. Baka mag-viral na naman iyan tulad ng kaso noong nakaraang linggo, bulong niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Vargas. Viral. Akala mo takot ako dyan? Mga taong ganito ang sumisira sa imahe ng syudad. Sinipa niya ang punit-punit na tsinelas ni Mateo. Umalis ka na rito o isasakay kita. Nanatiling tahimik si Mateo, kalmado pa rin ang tingin.
Sa loob-loob niya, nasusukat na niya ang pag-ugali ni Vargas, sobrang init ng ulo. Pero ang nakapukaw ng kanyang atensyon ay hindi ang galit ng pulis, kundi isang bagay na ngayon niya lang napansin. Ang bulsa ng kapot ni Vargas ay umuumbok dahil sa isang brown na sobre. Pamilyar na pamilyar sa isang taong laging nasa labas na tulad niya ang hugis nito. Huminga ng malalim si Mateo at dahan-dahang tumayo. Hindi po ako naghahanap ng gulo, sir. Gusto ko lang pong sumilong. Ngunit itinulak na naman siya ni Vargas. Sumilong sa police outpost. Baka nagpapanggap kang baliw, ano? Para kaawaan. Oh, heto, pera. Dinukot niya ang kanyang bulsa at inihagis ang isang 50 pisong papel sa lupa. Pambili mo ng kape. Huwag kang magdudumi rito sa harap ng outpost. Nagsiyuko ang ilang tindero, nagkunwaring walang nakikita. Ngunit alam ni Mateo na lahat sila ay nanonood. Ramdam niya ang mga tingin ng awa na maihalong takot. Sa isang kalmadong boses, sumagot si Mateo, hindi ko po kailangan ng perang galing sa masama, sir. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging ang tunog na lamang ng pumapatak na ulan mula sa alulod na yero ang maririnig. Biglang sumiklab ang galit ni Vargas. Anong sinabi mo? Sumugod siya, sumuntok sa hangin, halos tumama sa pisngi ni Mateo. Ngunit umatras si Mateo ng kalahating hakbang, mabilis at sanay ang kilos, hindi tulad ng isang pulubi. Nanliit ang mga mata ni Vargas. Teka, hindi ka ordinaryong tao, ah. Hindi sumagot si Mateo. Yumuko siyang muli, kinuha ang kanyang bag at akmang aalis na. Ngunit marahas siyang pinigilan ni Vargas sa balikat. Buksan mo iyang bag mo. May kutob ako. Nagtatago ka ng kung ano-ano dyan. Tumingin si Leo ng may pag-aalala. Sarge, wag na po, manahimik ka, Santos, sigaw ni Vargas. Inagaw niya ang bag at sapilitang binuksan. Sa loob, mayroon lamang ilang balot ng tirang kanin, isang bote ng tubig, at isang maliit na itim na plastik. Kinapa ni Vargas ang plastik at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob nito ay isang maliit na communication device, isang bagong modelo ng radyo ng pulis. Ano to? Saan mo nakuha ang ganitong gamit? Sa wakas ay tumingala si Mateo. Matalim ang kanyang tingin. Ibalik mo ang gamit ko, Sergeant. Nagbago ang boses ni Mateo, mas malalim, matatag at may otoridad. Isang tono na karaniwang ginagamit sa mga briefing room, hindi ng isang palaboy sa kalsada. Tinitigan siya ni Vargas ng may pagdududa. Sino ka ba talaga? Tumingin si Mateo diretso sa kanyang mga mata. Gusto ko rin sanang itanong, Sergeant Vargas. Kailan pa nagpapatrolya ang pulis sa palengke habang may dalang brown na sobre galing sa mga siga? Natigilan si Vargas. Anong pinagsasasabi mo? Lumapit si Mateo. Kahit basang-basa pa ang kanyang katawan, kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang pagtayo. Alam kong galing kay Mando ang sobreng iyan. Pera ng kotong. At alam ko rin na matagal mo nang pinagbubulag-bulagan ang pangingikil sa palengking ito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Natulala si Leo. Pabaling-baling ang tingin niya kay Vargas at sa pulubi. Sinubukan ni Vargas na kumalma, ngunit nagsimula ng mamula ang kanyang mukha. Ang haba ng dila mo, ah. Sino ka ba sa akala mo? Ngumiti ng bahagya si Mateo at dinukot ang sarili niyang bulsa. Inilabas niya ang isang basang identification card at dahan-dahang ipinakita ito sa ilalim ng ilaw ng outpost. Nakasulat doon, Mateo Cruz, Intelligence Division, SIG, and FERPO. Umatras si Vargas ng kalahating hakbang, namumutla ang mukha. Agad namang tumuwid ng tayo si Leo. Ang mga tinderong kanina ay nanonood lang ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Intel pala. Nanginginig ang boses ni Vargas, pinipigilan ang galit at takot ng sabay. Ibinalik ni Mateo ang card sa kanyang bulsa. 2 linggo na kitang sinusubaybayan, Sergeant, at ngayong araw, sapat na ang ebidensya ko. Lumingon-lingon si Vargas, napagtantong maraming mata ang nakasaksi. Sinubukan niyang takpan ang kanyang pagkataranta sa pamamagitan ng isang matapang na tono. Anong ebidensya? Akala mo matatakot ako sa isang intel na tulad mo? Teritoryo ko tong palengke. Wala kang kapangyarihan dito.
Huminga ng malalim si Mateo. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa lugar, Sergeant. Tungkol ito sa responsibilidad. At ngayong araw, ipinahiya mo ang unipormeng suot mo. Lalong tumindi ang tensyon. Malakas pa rin ang ulan, ngunit walang sinuman ang nangahas na gumalaw. Maging si Leo ay nanatiling nakatayo na parang estatwa, nakatingin sa kanyang superior at sa intelligence officer. Tumingin si Mateo sa kanyang relo at nagsalita ng mahina ngunit malinaw. Sana maging kooperatibo ka. Pero kung pipiliin mo ang dahas, hindi ako aatras. Naka-standby na ang mga kasama ko sa kanto ng eskinita. Napalunok si Vargas. Mga kasama. At na parang sumasagot sa kanyang tanong, mula sa madilim na eskinita sa likod ng palengke, dalawang lalaking nakasibilyan ang lumabas, may hawak na mga radyong katulad ng kay Mateo at ipinakita ang kanilang mga police badge. Mabilis silang lumapit, tumingin kay Mateo habang nagbibigay ng senyas. Sumulyap si Mateo sa kanila at muling tumingin kay Vargas. Tama na, Sergeant. Huwag mo nang palalain ang kahihiyan. Ngunit sa ilalim ng pressure at pagkasindak, mali ang naging desisyon ni Vargas. Kinapa niya ang kanyang sinturon, hinugot ang kanyang posas, at sinubukang arestuhin si Mateo. Nagsisinungaling ka. Wala kang mission order. Aarestuhin kita sa salang pamimeke ng pagkakakilanlan. Nagsimulang magtilian ang mga tao. Pinigilan ni Leo ang kamay ni Vargas. Sarge, wag po. Lalaki ang gulo. Pero huli na, itinulak na ni Vargas si Mateo ng malakas sa pader. Sa isang iglap, sumalag si Mateo, umikot, at nagawang patumbahin si Vargas sa sahig sa isang mabilis na kilos lamang. Ang posas ay lumipat ng kamay at ngayon, si Vargas na ang nakaposas ang mga kamay sa likuran. Katahimikan. Dahan-dahang humina ang ulan, nag-iwan ng ambon. Tumingin si Mateo sa mga tinderong nanonood. Mga Ginoo, mga ginang, simula ngayon, lilinisin na ang palengking ito. Titiyakin naming wala nang mangungotong at mangingikil. Nakahandusay pa rin si Vargas, namumula ang mukha sa hiya at galit. Si Leo ay nakayuko lamang, alam na sa araw na iyon, malamang ay tapos na ang karera ng kanyang superior. Tiningnan siya ni Mateo. Leo, bata ka pa. Tandaan mo, ang uniforme ay hindi para katakutan ng tao, kundi para protektahan sila. Napalunok si Leo at dahan-dahang tumango. At nang hapong iyon, sa gitna ng basang kalsada ng palengke, kumalat ang balita ng mas mabilis pa sa agos ng tubig sa kanal. Ang pulubing sinigawan ng pulis ay isa palang intelligence officer. Nagsimulang humiti ang mga tao, ang ilan ay mahinang nagsisigawan. Hindi dahil sa nakita nilang napahiya si Vargas, kundi dahil nasaksihan nila ang isang bagay na bihirang mangyari. Dumating ang hustisya ng walang magarbong uniporme, walang sirena, sa pamamagitan lamang ng isang taong nangahas na manatiling tahimik sa gitna ng ulan. Gabi, matapos ang insidente sa Quiapo, mas tahimik kaysa karaniwan ang himpapawid sa presinto ng pulisya sa Maynila. Kumikislap ang ilaw na neon sa interrogation room, at maririnig pa rin ang ambon mula sa labas ng bintana. Sa gitnang mesa, nakaupo si Mateo na nakasuot na ng maayos na damit, hindi na mukhang pulubi. Sa harap niya, malamig na ang isang tasa ng itim na kape. Ilang folder ng ulat ang nakalatag sa mesa, mga litrato ng palengke, listahan ng mga pangalan ng tindero, at talaan ng buwanang remittance. Lahat ay maayos na nakasulat sa sulat kamay mismo ni Mateo. Sa dulo ng silid, si Police Lieutenant Colonel Miguel Reyes, ang pinuno ng intelligence unit at direktang superior ni Mateo, ay may kausap sa telepono. Kumpirmado ko na. Ang opisyal na nahuli ay si Isidro Ricardo Vargas. Tama, pansamantala na siyang nasa kustodya namin. Tama. Ang isa pang bagitong pulis, si Santos, ay hindi sangkot. Ibinaba ni Reyes ang telepono at tumingin kay Mateo. Gumawa ka ng ingay sa buong presinto, Teo. Ngumiti ng bahagya si Mateo. Ang plano ko lang naman ay manahimik sa pag-undercover, sir. Pero si Vargas mismo ang naghanap ng gulo. Umupo si Reyes sa harap niya, isinandal ang likod. Alam mo namang may mga backer si Vargas. Hindi siya maliit na isda. Tumango si Mateo. Alam ko po. Kaya nga ako nagsimula sa maliit na palengke na iyon.
Lahat ng pera mula kay Mando ay iisa lang ang pinatutunguhan. Itinuro niya ang isang litrato sa folder. Isang lalaking maayos ang pananamit, kalmado ang mukha habang nakikipagkamay sa isang opisyal sa isang event, si Police Major Dante De Leon. Head ng Investigation Division. Si Vargas ay kamay lang niya sa labas. Huminga ng malalim si Reyes. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng kotong sa palengke. Isa na itong network ng korupsyon sa loob mismo ng institusyon. Tama po, sir. Pareho silang natahimik sandali. Lumakas ang ulan. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana. Naalala niya ang mga mukha ng mga tindero kanina, mga mukhang may ginhawa, isang bagay na bihirang makita sa mga ordinaryong mamamayan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Ang paghuli kay Vargas ay simula pa lamang ng isang mahabang sinulid na bumabalot sa kanilang institusyon. Kinabukasan, kumalat na ang balita. Tiwaling pulis na nangungotong, nahuli ng intel na nagpanggap na pulubi. Lumabas ang headline sa ilang lokal na news portal at naging viral pa sa social media. Si Vargas, na ngayon ay pansamantalang nakakulong sa isang special room, ay nakayuko lamang. Nakatakip ng maskara ang kanyang mukha nang dalhin siya sa interrogation room. Galit siya ngunit walang magawa. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring lalong magpadiin sa kanya. Ngunit sa labas, may isang taong higit na nababalisa. Sa kanyang malamig na opisina, binabasa ni Major Dante De Leon ang balita, naninigas ang panga. Alam niyang madadamay siya sa pangalan ni Vargas. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop at may tinawagan. Alamin niyo agad kung sino iyang Mateo Cruz na iyan. Gusto ko, lahat ng data niya, nasa akin na ngayong gabi, malamig niyang utos. Samantala, bumalik si Mateo at ang kanyang maliit na team sa labas. Ayaw niyang masayang ang momentum. Ang palengke sa Quiapo ay bahagyang mas tahimik na ngayon. Binabati siya ng mga tindero ng may paggalang, kahit napilit pa rin niyang pinananatili ang kanyang pagpapanggap bilang isang ordinaryong tao. Sa isang maliit na karinderya, si Mando, ang sigang taga-kolekta, ay balisang nakaupo. Mula nang mahuli si Vargas, hindi na siya nangahas na mangolekta ng pera. Ngunit ng hapong iyon, dalawang lalaking nakaitim ang lumapit sa kanya. Sabi ng boss, kailangan mo pa ring mag-remit, mahinang sabi ng isa sa kanila. Baliw ba kayo? Bumaba na ang mga pulis. Pwede akong mahuli, sigaw ni Mando. Tinitigan siya ng lalaki. Kung hindi ka magre-remit, ikaw ang unang hahanapin. Mamili ka, makulong o lulutang sa ilog. Natigilan si Mando. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang hindi basta-basta ang tinatawag nilang di-boss. At kung tatanggi siya, buhay niya ang kapalit. Hindi kalayuan, tahimik na nagmamasid si Mateo mula sa loob ng isang kotse. Nilagyan na niya ng maliit na tracker ang motor ni Mando kagabi. Nang gumalaw ang signal ng tracker papunta sa isang lumang bodega sa likod ng palengke, agad na nagbigay ng senyas si Mateo sa kanyang team. Gumayak sila. Susundan natin, walang direktang kontak, sabi niya. Ang hapon ay naging gabi. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa palengke. Sinundan ni Mateo at ng dalawa niyang kasama, sina Marco at Ben, si Mando hanggang sa bodega. Sa loob, narinig nila ang boses ng isang lalaking galit na galit. Tangayang si Vargas. Sinabihan na huwag maging marahas sa mataong lugar. Umalingaw-ngaw ang malalim na boses sa silid. Nahuli siya, boss, sabi ng isa. Intel daw na nagpanggap. Intel. Hinampas ng lalaki ang mesa. Ibig sabihin, nagsisimula na silang maghinala. Sino ang taong iyon? Nakikinig si Mateo at ang kanyang team mula sa likod ng pader. Sa isang siwang sa kahoy, nakita nila ang mukha ng leader, si Major De Leon mismo. Walang uniforme, pero malinaw kung sino siya. Tiningnan ni Mateo si Ben, nagbigay ng senyas na mag-record. Lahat ng usapan ay malinaw na nai-record sa isang maliit na device. Nagpatuloy si De Leon, hindi tayo pwedeng manahimik. Kapag nalaman ng isa, pwedeng kumalat sa iba. Burahin ang lahat ng pwedeng magdugtong sa pangalan ko. Kasama na si Mando. Agad na namutla si Mando. Boss, huwag, bago pa siya makatapos, hinila na siya ng dalawang tauhan ni De Leon papunta sa likod.
Agad na kumilos si Mateo nang makita iyon. Hindi pwedeng hayaan. Bulong niya. Nagbigay siya ng code sa radyo. Team 2, pasukin ang west side ngayon na. Sa loob ng ilang segundo, sinira ang pinto ng bodega. Mabilis na sumugod papasok si Mateo at ang kanyang team. Pulis! Taas ang kamay. Naging magulo ang sitwasyon. Ilang lalaki ang sinubukang tumakas sa bintana, ngunit agad na nahuli. Napaupo sa sahig si Mando, habang si De Leon ay nanigas sa kinatatayuan, gulat na gulat. Lumapit si Mateo, nakatutok ang baril. Tama nga ang hinala ko, Major De Leon. Akala mo hindi ka mabubuking. Sinubukang kumalma ni De Leon. Wala kang warrant para arestuhin ang isang opisyal, Cruz. Tinitigan siya ni Mateo. Mayroon akong kumpletong voice recording mo, at mayroon akong buhay na testigo. Tumingin si De Leon kay Mando na nanginginig pa rin sa sulok. Alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit nang akmang popusasan na siya ni Mateo, gumawa si De Leon ng isang bagay na hindi inaasahan. Tinabig niya ang kamay ni Mateo at sinubukang agawin ang baril nito. Isang malakas na putok ang umalinggaw sa loob ng bodega. Nagsigawan ang mga tao, nabasag ang isang bintana, at napuno ng usok ng pulbura ang silid. Umatras si Mateo, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ibaba mo ang armas, De Leon. Walang kailangang mamatay ngayong gabi. Ngunit nawala na sa kontrol si De Leon. Pumutok siyang muli. Sa pagkakataong ito, tinamaan si Marco sa balikat. Agad na dumapa si Mateo sa likod ng isang kahon na kahoy at gumanti ng isang warning shot sa kisam. Ilang segundo pagkatapos, narinig ang tunog ng mga sirena sa malayo. Dumating na ang backup. Sa huli, sumuko si De Leon, nanginginig ang mga tuhod at nahulog ang baril sa sahig. Siya ay inaresto sa lugar na iyon. Ang gabi ay nagtapos na may maraming dugo at pawis, ngunit mayroon ding ginhawa. Dinala si Mando sa ospital dahil sa matinding pagkabigla. Ginamot si Marco at opisyal na ikinulong si De Leon sa Internal Affairs Service para sa masusing investigasyon. Ngunit para kay Mateo, hindi pa tapos ang kaso. Alam niyang may mas mataas pa kay De Leon na nagpoprotekta sa network na ito. Naramdaman niya ito sa paraan kung paano na-sensor sa media ang ulat tungkol sa pagkakahuli kay De Leon. Biglang nawala sa sirkulasyon ang balita kinabukasan. Habang tinitingnan niya ang kanyang cellphone na walang balita, isa lang ang alam niya. Nagsisimula pa lang ang laro. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Mateo sa palengke. Maaraw ang panahon. Binati siya ng mga tindero ng may tapat na ngiti. Sir Mateo, salamat po, ha. Ngayon, wala nang naniningil sa amin, sabi ng isang ale na nagtitinda ng gulay. Tumango lang si Mateo. Ingatan niyo po ang palengking ito, Nay. Kung may susubok ulit, i-report niyo agad. Ngunit sa di kalayuan, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Isang lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa kanto ng eskinita, ay hawak na sigarilyo. Matalas ang tingin nito, sinusundan ang bawat galaw ni Mateo. Nang lumingon si Mateo, dahan-dahang pumasok ang lalaki sa isang itim na kotse na walang plaka. At umalis. Natahimik sandali si Mateo. Naramdaman niyang bumigat ang hangin. Alam niyang may bagong banta na nag-aabang. 3 araw matapos ang pagkakahuli kay Major De Leon, ang atmosfera sa Enferpo headquarters ay parang dagat na kalmado bago ang isang bagyo. Walang nagsasalita ng hayagan, ngunit lahat ay nakakaalam na may gumagalaw sa likod ng mga pader ng opisina. Naramdaman ito ni Mateo mula pa kaninang umaga. Iba ang tingin ng ilang kasamahan, mga bulungan kapag dumadaan siya, at ang mga ulat ng intel na biglang natingga sa mesa ng administrasyon nang walang malinaw na dahilan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naghihintay na roon si Cole Reyes, seryoso ang mukha. Theo, mahina niyang sabi. Kailangan mong mag-ingat. May balita na hindi agad didinggin ang kaso ni De Leon. Natigilan si Mateo. Paano pong nangyari yon? Kumpleto ang ebidensya, recording at testigo. Tinitigan siya ni Reyes. Kaya nga. Sobrang kumpleto. Sobrang mapanganib para sa mga taong mas mataas pa kay De Leon.
Dahan-dahang umupo si Mateo, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Ibig sabihin, may nagtatakip mula sa taas. Tumango si Reyes. May isang opisyal na may ranggong pulis kolonel na malamang kasama sa nakikinabang sa mga remittance. At kung totoo ang balita, alam na niya ngayon na ikaw ang naglantad sa lahat. Tumingin si Mateo sa mesa, blanko ang isip. Ang pangalan ay malabo pa. Inisyal na D. Kailangan mo munang manahimik. Huwag kang masyadong lumantad. Huminga ng malalim si Mateo. Ang pananahimik ay hindi nangangahulugang paghinto, sir. Tiningnan siya ni Reyes nang may pagod na ekspresyon. Alam ko, pero hindi ka nawalang kalaban ngayon. Nang gabing iyon, hindi agad umuwi si Mateo. Dumaan muna siya sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada, kung saan madalas siyang kumain noong nagpapanggap pa. Doon, binati siya ni Aling Rusty, ang may-ari ng karinderya. Nako, Sir Mateo, hindi na kayo gusgusin ngayon, sabi niya habang tumatawa. Ngumiti rin si Mateo. Trabaho lang po noon, Nay. Malaya na sa maskara ngayon. Pero mag-ingat po kayo, sir. Narinig ko, malakas daw ang taong nahuli ninyo, mahinang sabi ni Aling Rusty habang nakatingin sa plato. Ang mga taong tulad ko, hindi naiintindihan ang gulo ng mga pulis, pero parang may nagmamanman na naman sa palengke. Tumingin si Mateo sa kanya. Anong ibig niyong sabihin, Nay? Nitong 2 gabi, may itim na kotse na laging nakaparada sa dulo ng kalsada. Hindi bumababa ang sakay, naghihintay lang. Hindi bago ang mukha, parang kasama ng mga pulis na dati nang pumupunta rito. Yumuko si Mateo, agad na naging alerto ang isipan. Alam niya kung sino ang tinutukoy, isa sa mga tauhan ni De Leon na hindi nahuli. Pagkatapos magbayad, maingat na umalis si Mateo. Pinaandar niya ang kanyang motor, ngunit hindi agad umuwi. Umikot siya sa likod na daan, tinitiyak kung may sumusunod nga sa kanya. At tama nga, isang itim na kotse na walang plaka ang sumusunod mula sa malayo. Pinabilis ni Mateo ang takbo ng motor, lumiko sa isang makitid na eskinita sa Kamanava, at biglang huminto sa pagitan ng 2 lumang bahay. Pinatay niya ang ilaw ng motor, huminga ng malalim at naghintay. Ilang sandali pa, dumaan ang kotse ng dahan-dahan. Lumingon ang 2 sakay sa kaliwat kanan. Hindi nila alam na si Mateo ay nakatayo ilang metro lang ang layo, nagtatago sa likod ng pader. Pagkalampas ng kotse, agad na inilabas ni Mateo ang kanyang telepono at kinunan ito ng litrato. Nakatakip ng tape ang plaka, ngunit malinaw ang mukha ng driver. Si Rico, isa sa mga tauhan ni De Leon na nakatakas sa raid sa bodega. Nagsisimula na silang gumalaw, bulong ni Mateo. Kinabukasan, ang opisyal na ulat tungkol sa kaso ni De Leon ay biglang ipinagpaliban para sa dagdag na internal na pagsusuri. Lahat ng dokumentong isinumite ni Mateo ay nawala sa sistema. Nang tanungin niya ang record section, kinakabahang sumagot ang staff. Utos po mula sa itaas, sir. Pinigilan ni Mateo ang galit. Alam niyang hindi ito kasalanan ng ordinaryong empleyado. May nagtatangkang burahin ang mga bakas. Nang hapon ding iyon, bigla siyang ipinatawag sa opisina ng pinuno. Doon nakaupo si Police Colonel Antonio Gomez, isang senior na opisyal na bihirang direktang makipag-usap sa kanya. Mateo, narinig kong ikaw ang nakahuli kay De Leon, sabi niya, palakaibigan ang tono, ngunit matalim ang tingin. Tama po, sir, kalmadong sagot ni Mateo. Ngumiti ng bahagya si Gomez. Magaling. Magaling na trabaho. Pero ganito, mas mabuting ayusin na lang natin ito sa loob. Huwag nang palakihin sa media o sa V. Naiintindihan mo ba ako? Tinitigan siya ni Mateo ng walang ekspresyon. Nang may paggalang, sir, kung ititigil natin ang kaso, hinahayaan nating lumago ang korupsyon sa loob mismo ng ating institusyon. Naging malamig ang hangin sa silid. Sumandal si Gomez, huminga ng malalim. Bata ka pa, Mateo. Mataas ang idealismo mo, maganda yan. Pero ang totoong mundo ay hindi ganoon kasimple. May mga bagay na mas malaki pa sa inaakala mo. Minsan, para sa katatagan, kailangan nating magbulag-bulagan. Tumuwid ng upo si Mateo. Kung ang katatagan na iyan ay nangangahulugang hahayaan nating apihin ang mga maliliit na tao, pipiliin ko pong maging hindi matatag, sir.
Tinitigan siya ni Gomez ng matagal at ngumiti ng malamig. Matapang kang magsalita. Gusto ko yan. Pero payo ko lang, mag-ingat ka sa pag-uwi mamaya. Naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin ng pangungusap. Hindi iyon payo kundi isang banta. Gabi, sa kanyang maliit na inuupahang apartment sa Sampaloc, mag-isang nakaupo si Mateo sa harap ng mesa. Binuksan niya ang isang pulang folder na naglalaman ng mga kopyang datos na palihim niyang itinago, ang recording ni De Leon, mga litrato ng transaksyon, at listahan ng mga pangalan. Alam niyang kung ilalabas niya ito sa publiko ng walang pahintulot, ituturing siyang lumabag sa Code of Ethics. Ngunit kung mananahimik siya, maglalaho na lang ang lahat. Naantala ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi rehistradong numero. Mateo Cruz, sabi ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Sino to? Alam naming may kopya ka ng recording. Kung mahal mo pa ang buhay ng kasama mo, ibigay mo iyan ngayong gabi. Bago pa makapagtanong si Mateo, pinatay na ang tawag. Ilang segundo pagkatapos, nakatanggap siya ng isang litrato. Dito, si Marco, ang kasamahan niyang nasugatan sa operasyon sa bodega, ay nakatali sa isang upuan, may dugo sa sentido. Biglang tumayo si Mateo. Sumpa. Alam niyang hindi siya pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Tinawagan niya si Reyes, ngunit hindi makontak ang numero ng kanyang superior. Maaaring sinadyang patayin o baka pinakialaman na. Tumingin siya sa orasan, 11:20. Sa mensahe, nakasulat ang lokasyon, isang lumang bodega sa Pantalan, North Harbor. Kinuha ni Mateo ang kanyang baril, nagsuot ng jacket, at mag-isang umalis. Tahimik ang Pantalan ng gabing iyon. Tanging tunog ng alon at mga kadena ng barko na kumakaskas sa bakal na poste ang maririnig. Madilim ang bodega na tinukoy, ngunit bahagyang bukas ang pinto sa gilid. Dahan-dahang pumasok si Mateo, baril sa kamay. Ang amoy ng alat ng dagat ay humalo sa amoy ng langis. Nakita niya si Marco sa upuan, ngunit nang lumapit siya, walang tao roon. Bigla, mula sa likod, bumukas ang isang malakas na ilaw. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag. Lumabas ang 6 na lalaki, armado ng mga tubo at maliliit na baril. Sa gitna nila, nakangising nakatayo si Rico. Sa wakas, dumating din si Sir Intel. Umikot si Mateo, handa ang baril. Nasaan si Marco? Tumawa si Rico. Kalma lang, buhay pa naman siya. Sa ngayon, tinitigan niya si Mateo. May huling mensahe ang boss bago ka mawala. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo lebel. Alam ni Mateo na walang madaling paraan para makalabas. Inikot niya ang kanyang tingin, naghahanap ng butas na matatakasan. May mataas na bintana sa kanan at ilang mga kahon na malapit dito. Nagbigay ng senya si Rico. Kunin niyo. Nagsimula ang laban. 2 lalaki ang sumugod mula sa harap, isa mula sa gilid. Mabilis na sumalag si Mateo, sinipa ang isang kahon na tumama sa isang kalaban, at tumalon sa likod para magtago. Isang putok ang tumama sa bakal na pader, lumikha ng mga kislap. Gumanti si Mateo ng isang putok sa itaas, nagulat ang mga kalaban. Tumakbo siya papunta sa bintana, sinipa ang rehas nito, at tumalon palabas, bumagsak sa madulas na bahagi ng pier. Ngunit bago pa siya makatayo, isang itim na kotse na walang plaka ang lumitaw mula sa kanan. Mula sa loob, dahan-dahang may lumabas. Tinamaan ng ilaw ng kotse ang kanyang mukha. Si Colonel Antonio Gomez. Natigilan si Mateo. Kaya ikaw pala. Ikaw ang utak ng lahat. Lumapit si Gomez, walang emosyon ang mukha. Masyado kang lumayo, Mateo. Kung tumigil ka lang noong nahuli si Vargas, lahat sana ay naayos pa. Pero ngayon, alam na ng lahat. Wala na akong pagpipilian. Itinaas ni Mateo ang baril. Akala mo mag-isa lang ako rito. Ngumiti si Gomez. Alam kong matalino ka, pero ngayong gabi, pinutol na ang signal sa lugar na to. Walang makakarinig sa'yo. Hinipa ng hangin ng dagat ang alikabok ng asin. Tumindi ang tensyon. Pareho silang nagtitigan, baril sa kamay. Alam ni Mateo na kung magpapaputok siya, malaki ang magiging konsekwensya.
Ngunit kung hindi, baka hindi na siya makalabas ng buhay. Bago pa may kumilos, narinig ang tunog ng sirena sa di kalayuan. Mabilis na papalapit ang mga pulis. Nagulat si Gomez. Tinitigan siya ni Mateo. Nagkamali ka sa isang bagay, Koronel. Hindi ako kailanman naglalaro ng mag-isa. Mula sa direksyon ng pantalan, lumitaw si Titi. Call. Reyes at ilang miyembro ng VIS na armado. Ibaba ang armas. Gomez, arestado ka. Dahan-dahang itinaas ni Gomez ang kanyang mga kamay, ngunit ang mga mata niya ay matalim pa ring nakatitig kay Mateo. Akala mo ito na ang katapusan, Mateo. Hindi mo pa kilala kung sino ang nasa itaas ko. Lumapit si Reyes, pinusasan si Gomez. Tumingin si Mateo sa madilim na dagat. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi isang walang lamang banta. May mas mataas pa, isang taong hindi pa nagpapakita. At nang gabing iyon, habang dahan-dahang namamatay ang mga ilaw,